Sa pagkakataong ito ay mapapanood po natin ang special report kaugnay ng programa ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating nag-iisang hepe, Pau Chief Persida Acosta. Ito ang Pau Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program na ginanap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi ng mandato ng Public Attorney's Office ang pagsasagawa ng jail visitations bilang pag-asiste at pag-alam sa estado ng kaso ng ating mga persons deprived of liberty. Kaya halos mahigit 50 taon na rin itong ginagampanan ng ating mga PAO lawyers nationwide. Kabilang sa kanilang mga inaalam ay kung nakatapos na sa kanilang hatol at nararapat ng lumaya ang ating mga PDLs upang maiwasan ang mga tinatawag na overstaying inmates sa loob ng ating correctional facilities. Lalo pat isa sa mga suliranin na hinaharap ng ating bansa ang overly populated prisons na nagresulta kadalasan ng pagkakasakit ng ating mga kababayang nakapiit. Taong 2007 sa pamumuno ng ating hepe, Pau Chief Persida Acosta ay sinimulan niyang pati ang kalusugan ng ating mga PDLs ay matingnan at masuri ng mga medical practitioners. Kaya ang dating jail visitations ay naging Pau Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program. Kaya sa bawat pagdalaw sa mga penal colonies ng ating Pau Chief Persida Acosta ay hindi lamang serbisyong legal ang kanilang hatid, kundi maging medical services at free medicines. Binubuo ang medical team ng forensic doctors, dentist, nurses, pharmacists, and staff, bukod pa ang mga volunteers mula sa private institutions, tulad ng College of Medicine ng Manila Central University, De Ocampo Memorial College Dentistry Department, at mga optometrists ng Executive Optical o EO. Actually, may sulat sa atin ng Palasyo ng Malacanang na talagang intensify natin ang pagpapalaya ng pwede nang lumaya. Yun naman pwede ayon sa batas, kumbaga ay malapit nang matapos ang sentensya, iba naman qualified for parole, o kaya naman yung iba naman ay talagang dapat bigyan ng pagkilala sa kanilang good moral. Tsaka yung may mga sakit, yung may mga seriously ill, nabibigyan ng konsiderasyon ng ating pamahalaan yan through humanitarian justice program ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Kaya nga sinasabi niya, may bagong Pilipinas ngayon. Isa sa mga agad na napuntahan ay ang Quezon City Jail Female Dormitory o QCJFD sa Camp Karingal, Quezon City. Tagumpay ng bayan na kami, bayan lumuluha sa saya, tindi ng hamog ng ligaya, tagumpay ang misyon ng masa, naghari batas at hustisya. Ang nagmatas ay bumagsak, ang nangapi at tumama, parang hangin na nagwawasak, na parang sa isamong kumpas, bayan lumuluha sa saya. At ngayong taon ay nakumpleto na ng ating hepe Dr. Persida Rueda Acosta, DSD, ang pagdalaw sa 7 penal farms ng Bureau of Corrections sa buong Pilipinas. Bukod pa yan sa isinasagawang jail visitations ng PAO District Offices na malapit sa mga pasilidad na ito. Isa rito ang Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City na may mahigit 3,000 na female PDLs at mahigit 500 rito ay senior citizens. Dito ay halos buwan-buwan ang aktibidad. Hindi lamang medical, hindi lamang legal, pero nakikita mo sir yung mabibigyan sila ng pag-asa, muling pag-asa na yun naman lagi ko sa kanilang sinasabi na huwag mawalan ng pag-asa, lagi-lagi po tayong manalangin na andiyan po sila, attorney, na hindi po kayo pababayaan ng ating PAO. Gayon din tuloy-tuloy ang pagdalaw sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City na may halos 20,000 persons deprived of liberty at halos 2,000 rito ay mga senior citizens. Kaugnay nito, kasama po natin ang ating mga abogado mula sa Special and Appeal Services. Handang-handang magbigay ng legal advice at para po alamin kung sino na ang pwedeng lumaya at sino yung kailangang i-follow up ang mga apila
O i-follow up ang ibang kaso sa ibang lugar, sa mga kapangalan nyo. Minsan may kapangalan lang kaya hindi makauwi eh. Samantala, Marso 5 naman ng taong ito, nang madalaw ng personal ng ating hepe ang ating mga PDL sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental, Mindoro. Ma'am, thank you very much. Natutuwa naman ako at you went the extra mile para magpunta pa rito at maghatid na serbisyo sa mga alaga natin na napakalaking bagay. May you be given good health para makapagserbisyo pa. And maraming salamat. Ang in-expect ko is legal, may bonus pa, medical mission, which kailangan ng mga kasamahan namin dito. Sunod namang tinungo ang Iwahig Prison and Penal Farm sa Palawan nitong Marso 13 sa kasalukuyan pa ring taon, kung saan may mahigit 4,000 ang mga nakapiit at tinatayang nasa 800 ang senior citizens. Ang utos po ng palasyo ni President Bongbong at Secretary Jesus Crispin Remulla ay alamin lahat kung sino yung dapat palayain at kasabay noon ay ang pagtingin sa kalusugan ninyo para kung uuwi kayo ay malakas na makakauwi sa inyong pamilya. Pau po, nandito po, no, kay Atty. Pisida Acosta po, no, ay malaking impact po sa kanila yan. Nakikita nila na sila ay iniintindi, inaasikaso sa mga panahong ito. Nagpapasalamat po kami sa kanila po, no, kay Mama Acosta dahil sa pagbisita po dito, no, sa Iwahig Prison and Penal Farm. Mula Luzon ay binisita rin ng ating hepe ang Bucor Facility sa Visayas. Ito ang Leyte Regional Prison sa Barangay Cagbolo, Abuyog, Leyte noong Abril 24. Dito ay may mahigit 3,000 ang populasyon. 150 dito ay senior citizens. Kasabay din ng nasabing programa ay ang culminating activity. Kauna-unahang kolonya sa malayo na pinunta ko na may kasabay na lalaya. Kaya ang saya-saya ko po ngayon. Congratulations! May dala po kami mga doktor, mga abogado, pero ang higit na kailangan nyo'y kalayaan. Kalayaan ay bahagi ng karapatang pantao. Ma'am, wala pong hanggan ang pasasalamat namin sa inyong pagdalaw po dito dahil katulad nga po ng madalas kong sinasabi sa mga PDL namin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos dahil marami siyang taong ginagamit para tugunan yung mga pangangailangan ng aming mga PDL. May nakatatag ding penal colonies ang Bucor sa Mindanao. Una nang kinamusta ng ating punong manananggol pambayan ang mga nakapiit sa Davao Prison and Penal Farm at Correctional Institution for Women Mindanao sa Davao del Norte nitong Hunyo 18. Halos 10,000 male and female PDLs ang populasyon ng dalawang pasilidad. Sa nakita natin ngayong umaga sa pagpasok lang ng PAO sa pangunguna ni Chief Acosta, makikita natin sa mukha ng ating mga PDL yung galak at saya. Alam nila yung matagal na nilang pangarap na bagong buhay sa bagong lipunan ay makakamit nila. Pagbalik ko po rito, marahil ang iba sa inyo'y nakalaya na. Pero ang gusto ko po, pag wala na rito, hindi na babalik dito. At ang pampitong penal colony ng Bucor ay matatagpuan sa Zamboanga City sa Mindanao. Ito ang San Ramon Prison and Penal Farm. Hulyo 9 ng taong kasalukuyan, ito'y tinungo ng ating PAO Chief Persida Acosta. Halos nasa 4,000 PDLs ang populasyon nito, mahigit 100 naman dito ay senior citizens. Who will provide legal and medical aid. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Meron silang daladalang legal at medical aid para sa mga PDL natin. Through the initiative of the Public Attorney's Office, headed by Dr. Presida Rueda Acosta. 20 taong pabalik-balik ako sa mga kulungan. Luha, tuwa, pag-asa lamang ang aking dala. Hanggang nagdala tayo ng mga doktor, dentista, optometrist, lahat alagaan para abutan pa ang dakilang paglaya. Malaki ang naging bahagi ng programa ng PAO na Legal, Medical, Dental, Optical, Jail Visitation and Decongestion Program sa pagpapalaya ng 87,656 PDLs noong 2023 at 48,439 mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sa mga okasyon ng pagpapalaya ay may pabaong paalala ang ating butihing hepe. Napakarami pong pagkakataon na binibigay ang ating gobyerno sa pamamagitan ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos.
Ang buhay ay may hangganan. Sandali lamang. Kaya kung tayo po ay nadapa, bumangon po tayo at magbagong buhay. Huwag na po tayong babalik dito. Tayo po ay magbalik sa buhay sa bagong Pilipinas. Bayan lumuluhas sa saya, tindi ng hamog ng ligaya, tagumpay ang misyon ng masa, naghari batas at hustisya. Naghari batas at hustisya. Ako si Geraldine Raniez para sa #Pala News, Parsida Acosta, Hustisya ng Masa.